Sobrang good news to. Senado may matinding utos. Pirmado na. FPRRD. Makakauwi na ng Pilipinas. Aba. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Viral na trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ito ang pinakamagandang balita na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino at pilitila ayaw ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Finally, good news, nagsalita ng Senado at kumilos na sa wakas para tulungan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makauwi na agad sa bansang Pilipinas na siyang pinakainaantay ng sambayan ng Pilipino. Ito na ang malaking good news. Isinulong ngayon sa Senado ang dalawang mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang isa ay para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad sa kanyang lupang sinilangan mula sa dahig Netherlands. Pero bago ang lahat, mga kapinas, ayan, yan ang Senado, no? Talagang napakalawak ng isip nila. Buti pa sila, no? Kahit papaano nakikita nila yung kalagayan ni PRRD. Nararamdaman nila yung sitwasyon, kung ano yung karapat-dapat na ibigay kay PRRD. Diba? Kasi wala naman silang political agenda eh. Kasi kung ikaw may political agenda ka talaga, ganyan ang maiisip mo kay PRRD na, ipakulong nyo na yan, dali nyo na sa ibang bansa yan. Sagabal sa atin dito yan, gano'n. Pero ang Senado, hindi gano'n ang iniisip. Maganda yung iniisip ng Senado, syempre palakpakan natin. Diba? Syempre kahit papaano, dating Pangulo pa rin yan. Diba? Dating Pangulo pa rin. Gaya ng ginawa kay, kay Ferdinand Marcos Sr. Kung binastos man siya ng ibang administrasyon, hindi siya pinahalagahan, hindi siya pinalibing, hindi siya binigyan ng pero si PRRD, binigyan siya ng pagkilala. Pinalibing siya dito sa Pilipinas dahil Pilipino si Marcos. Pero si PRRD pinakulong. Diba? Pinakulong pero Pilipino siya. Pilipino din ang nagpakulong. Diba? Parang napaka-unfair naman sa katayuan ni PRRD yun. Pagkatapos ng ginawa niya lahat-lahat, is ganito lang ang mangyayari sa kanya. Di sana, gano'n na lang din ang naging isip niya, gaya nung isip ng mga dilawan dati. Di ba? Kung ganito lang din ang mangyayari sa kanya. Kaso hindi gano'n si PRRD. Nagbigay siya ng pagpapahalaga. Ngayon, alam ng mga Senado, alam ng mga senador, di ba? Kung ano yung dapat ibigay sa kanya dapat. Siyempre, na yan may edad na yan Hindi na dapat dinadala sa mga gano'n yan. Ngayon, kung may kaso siya talagang ganyan, pwede namang i-house arrest na lang. Kaya talaga isinusulong ng Senado ngayon yung house arrest na yan. Kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, narito ang kumpirmadong balita mula mismo sa mata sa kapulungan ng Senado na siyang gigimbal sa lahat ng kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na ang nasa likod ng di mo na iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang dalhin sa dahig Netherlands at mahatulan sa dayong hukuman at lahat ng mga loyalisang mapasa hanggang ngayon ay tila nagbubulag-bulagan at bibingi-bingihan pa rin sa katotohanan. Ayon pa sa official report nilabas ang Senate of the Philippines sa kanilang official website. From Senate of the Philippines, Cayetano Resolution 6 House Arrest for Duterte. Senator Alan Peter Cayetano on Thursday filed a resolution urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court or ICC for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte, proposing that he be placed under a form of house arrest while awaiting trial. Duterte has been in ICC custody for 4 months following his arrest by Interpol on March 11, 2025 upon his return from Hong Kong. He was apprehended under an ICC arrest warrant for crimes against humanity and was prompted extradited to The Hague, Netherlands, where he is currently detained. Filed in July 10, 2025, the resolution titled Resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court or ICC for the inter-release of the former president. Alam mo, sandali lang, no? Bago natin magpatuloy yan.
Alam nyo, talagang nakakainis. No? Nakakainis talaga yung bagay na inakusa kay PRRD, yung ikinaso sa kanya. Di ba? Alam nyo yung ginawa ni PRRD na war on drugs na yan, sa tingin ko kung sa ibang kung sa ibang administrasyon o kung magkakaroon man, malamang hindi na gawin yan. Di ba? Alam nyo kung bakit? Alam nila, ganito magiging resulta eh. Yung tipong gagawa ka para sa kapakanan ng kapwa mo, para maging ligtas, para maging maayos, madisiplina yung mga tao, is hindi nila magagawa. Kasi wala, lalabas silang masama eh. Meron pa nga isa akong narinig nun na ang mga tao daw nung panahon ni PRRD nabubuhay sa takot. Kaya sumusunod. Ganoon naman talaga eh. Hindi pa pwedeng susunod ka nang hindi ka natatakot. Diba? Kaya nga ganun ang mangyayari. Kaya nga maraming addict nun talaga ang nagbagong buhay. Dahil natatakot sila na mangyari sa kanila yon. Diba? Kung tutusin, napakalaki talaga ang naitulong ng war on drugs na yon. Kasi tinitignan nila dito yung mga nadali, yung mga tumumba. Diba? Alam nyo, yung mga tumumba na yan, yung iba kasi sinasabi nila, nagbagong buhay na yan eh. Diba nagbagong buhay na yan? Ay, na ano lang yan, nadamay pang ganun. Alam nyo, sa tingin nyo ba, paulit-ulit ko sinasabi, sa tingin nyo ba si PRRD ang may gawa at may utos nun? Sa tingin ko kasi hindi. Paulit-ulit kong sinasabi na maaaring yung mga gumagawa nun, yun yung mga taong gustong masira yung war on drugs niya. Dahil alam naman natin, marami talagang kontra sa war on drugs niya. Lalong-lalo na yung mga nasasagasaan ni PRRD. So gagawa sila ng paraan para masira yung war on drugs na yan. Kaya itong kinakaso kay PRRD na may mga nadamay na inosente na hindi naman talaga ganun, is parang dagdag na lang to. Siguro may mga nangyaring ganun, pero hindi yun galing sa kautusan ni PRRD. Iba ang may gawa para masira ang war on drugs. Ganun yun. Kung common sense utak nyo lang paggaganahin nyo. Kaso talaga, kaya nakikita lahat kay PRRD yan, binibintang sa kanya lahat, sarado kasi ang utak nila. Yung ibig kong sabihin sarado, gusto talaga nila na masira ang mga Duterte. Gusto nila na mawala sa sirkulasyon ng mga Duterte para hindi makatakbo sa politika, para bumagsak dahil alam nila, yung mga Duterte ang isa sa pinakamalakas na makakalaban nila pagdating ng eleksyon. So kailangan tanggalin ang bara sa lalamunan. Ang hirap lumunok kapag may barang tinik eh. Di ba? Rodrigo Duterte or FFP or RD, including Enter Alia entering into the arrangement with Kaya ako natatawa ako Dati nung may war on drugs, yung mga nagrereklamo sa mga Duterte, yung mga ibang nakaupo, tuwang-tuwa sila sa war on drugs. Gusto pa nga nilang gayahin, tuwang-tuwa sila eh. Di ba? Puring-puri sila kay PRRD. Kung kayo talaga kontra sa war on drugs ni PRRD, bakit hindi kayo nagsalita nun? Bakit hindi kayo kumontra nun? Sana kinontra nyo na. Di ba? Lumaban na kayo. Ang dami-dami nyo naman, di ba? O, bakit hindi nyo ginawa? O, bakit ngayon nyo lang ginawa? Kaya nakakapagtaka rin eh. the ICC to receive custody of former President Rodrigo Duterte in a form of house arrest or any other appropriate agreement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, expressing the sense of the Philippine Senate that Duterte, now 8 years old, should be afforded interim release under humanitarian grounds and emphasized that under both domestic and international law, the former president should be afforded the right to be presumed innocent until proven guilty. The grant this for the former president would be beneficial to his health, all while presenting to risk to the integrity of ongoing trial, it states. The proposal seeks, among other, or an arrangement with the ICC for Duterte's custody to be transferred to the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, under a form of house arrest. Saka dapat naman talaga dalhin siya doon dahil Pilipino din naman niya. Mas maganda Pilipino. Kapwa Pilipino ang nangangalaga sa Pilipino, hindi dayuhan. And modified house arrest or any appropriate arrangement deemed suitable to any by the court
This arrangement would be subject to any condition that may be imposed with a pretrial chamber, such as restriction of movement or staying at a particular address, or prohibition of contact with victims or witnesses and compliance with summons. It also cited the 30's deteriorating health and attributed to old age and prolonged social isolation, warning that continued detention may severely impact his emotional and physical well-being. Highlighting cultural values, it further states, bahagi ng ating pagka-Pilipino ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga matatanda. Tama. Bahagi ng mga Pilipino ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga matatanda. 'Di ba? Yan si PRRD, may edad na. Kumbaga, ilang ano na lang ang pamamalagi niya sa mundo, pero tayo pinapanalangin natin na humaba pa rin ang buhay ni PRRD. Hanggang sa magtagumpay si BP Sara sa pakikipaglaban niya. 'Di ba? Masaksihan ni PRRD 'yon. Hinihiling natin 'yon. Sana ibinigay na lang nila yung nararapat kay PRRD. Kung halimbawa, gusto nilang kasuhan ng ganyan, di sana sa ano na lang, hindi na lang sa ibang bansa. 'Di ba? Kasi iniisip talaga nila, kapag dito sa Pilipinas si PRRD ginawa ng ganyan, alam nila maaabsuelto eh. 'Di ba? Maabsuelto kasi alam naman nila na tama yung ginawa ni PRRD. Alam nilang mananalo. Di katulad sa ICC, doon talaga nila dinala. 'Di ba? Kasi dito sa Pilipinas, hindi makukulong si PRRD talaga. Hindi dahil sa malakas siya, dahil Duterte siya. Hindi dahil malakas siya, dahil marami siyang kaalyado. Alam nila na tama yung ginawa niya. Kahit naman yung ibang tao, pag tinatanong natin. 'Di ba? Gusto nila yung pamamalakad ni PRRD. Although may mga tao na kumokontra doon sa pamamalakad ni PRRD. Pero hindi pa nila susubukan mabiktima ng mga adik. 'Di ba? Para kasing sinasabi nila dito, pag ikaw, kinakalaban mo si PRRD o anuman, na hindi mo gusto yung ginagawa niya, parang kinukonsinti mo yung mga adik. Na hindi naman dapat. 'Di ba? At saka sa edad ni PRRD, no, yung sinasabi ko nga, dapat naman ibigay sa kanya yung tama. No? Kung yan, house arrest na lang ang sinusulog ng Senado, o sige, bakit hindi gawin? Diba? Sa Philippine Embassy. Na Pilipino rin yung mga ngalaga sa kanya. Lalong-lalo na syempre, kalusugan ni PRRD yung pinag-uusapan dito. Kasi parang ang gusto nila, si PRRD doon na mamatay. Parang pinapatay nila unti-unti si PRRD. Na inaano nila dyan sa dahig. Diba? Ngayon, hinihiling ng mga senador na syempre maobserbahan, mabantayan si PRRD. Dahil sinasabi ko nga hindi na ganon kalakas si PRRD gaya ng mga kabataan niya pa. Kailangan na mo-monitor siya. Kaya talagang Senado tumutulong. The resolution underscores that although the Press of Philippines has withdrawn from the Rome Statute, it is still possible through the embassy in The Hague to enter into an agreement with the ICC for conditional arrangements and thereby ensuring human treatment for the former president by placing him under the embassy's care. It also cites the president's and the ICC granting of interim release in 2009 case of columnist of rebel Jean Priambanga Gombo and pending a final decision. Pero ako, bilib ako kay Senator Alan, ha? Talagang kudos kay Senator Alan Peter Cayetano. No? Talagang para sa akin, ako, makakatunay, walang plastikan, iboboto ko to sa 2028. Akpakan natin. Totoo yan, makakatunay. No, kahit hindi siya kasi sinasabi ko huwag ka nang mangako, Senator Alan. Huwag ka nang mangako ng kung ano-ano na magbibigay. Wag na. Hindi na namin kailangan yan. Yung pinapakita mo pa lang ngayon, isapat na sa amin. Kinalimutan na namin yung 10K na yan. Diba? Siyempre, isa din tayo sa promotesta doon sa 10K ni Senator Alan dati. Na reaksyonan din natin na isa tayo sa dismaya, pero kinakalimutan na namin yung Senator Alan. Kalimutan na natin yun. Ang importante, nakikita natin kung gaano ang malasakit ni Senator Alan Cayetano kay PRRD. Kung gaano kalaki ang respeto ni Senator Alan Peter Cayetano kay PRRD. Nakikita natin dito. 'Di ba? Buti pa si Senator Alan. 'Di ba? Makatao. Yung iba kaya. In his sentence in a related case,
It likewise appeals to the Philippine government to extend courtesy to the former president, similar to the consideration given to the prominent personalities such as Senator Laila De Lima, who was allowed to continue performing her duties while in detention. The least a Philippine could do for its former leader is to advocate for his release and make the necessary arrangement to accommodate him, the resolution said. It also calls for compassion and an urgency, and stating that allowing Duterte to spend his twilight years with family and friends is a basic act of dignity, and that denying it would be an injustice. Marapat lamang na kumilos ang ating gobyerno sa lalong madaling panahon habang hindi pa huli ang lahat dahil ika nga, nasa huli ang pagsisisi, the proposal said, end quote. Matapos siya lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Please send him home back soon as possible while he's still alive so that he can spend the rest of his life with his family. Otherwise, if anything happened for him there in The Hague, something bad happened to the current administration, ICC, please don't wait till too late. Otherwise, the people here in the Philippines who is supporters of Duterte will take action to do a people power. Did you happy to see if there is a bloody?" Sa tingin ko kasi, no, tayo, gusto natin talaga, kaysa yung mga house arrest na yan, gusto natin pauwiin na lang si PRRD. Dito na lang sa Pilipinas. Diba, ibigay na lang nila yung nararapat. Pero sa tingin ko kasi mga katunay, masakit mang isipin, parang napakalabo nating makuha yun. Napakalabo. Diba? Alam nyo na kung bakit. Kahit gustong-gusto natin, kahit gustong-gusto ng mga senador, na pauwiin na lang siya dito, para pang napakalabo eh. Parang mahihintayin pa tayong matapos bago mangyari yun. Kaya sana, kung matapos man yun, sana si PRRD ay nasa lakas pa. Diba? Alam nyo na yung ibig kong sabihin mga katunay. Kapag mangyari yun, na pwede na siyang umuwi dito, sana, malakas pa rin siya. Nandiyadyaan pa rin siya. Pero sa panahon kasi ngayon, alam naman natin iba ang panahon ngayon. Parang napakalabo at alam natin na marami talagang haharang dyan. Diba? Pero bakit nila ginipit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Wala naman siyang kaso sa Pilipinas noon sa opisina. So, pinapahirapan na nila na wala namang kasalanan. Inakulang niya ang mga pagkakamali ng mga tauhan niya. Pero mayroon naman nakulong at pinagdusahan naman nila sa kulungan. Biglang napatulo ang luha ko na di ko namamalayan sa balitang to. Sana makauwi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Please po, parang awan nyo na, mahal namin yung Pangulong Duterte. God bless po. Sana makauwi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas na maayos at safety. Salamat po sa inyong mga senators, lalong-lalo na kay Senator Bato, Senator Bongo. God bless you all po. Magandang balita kung totoo sa dami ng kanyang nagawa sa bansa natin. Tama ang ginawa ng Senado. Good job mga senador. Huwag nang mag-atubiling gawing madiliin para matahimik na mga Pilipino sa pagkawatak-watak ng bawat tao. Ayusin na ngayon para walang nagpagsisisihan, walang araw. Tatay Digong is best president. We miss him. His talagang presence best president in the Philippines is talaga. absolutely needed. End quote. Ma'am, on another note, ano po yung opinion niyo sa sinabi ni Senator Subirin na yung impeachment complaint against you is a witchcraft, witch hunt pala? Witchcraft? Witchcraft. Mawagin natin mo kung yun. Barang na yun ko. No? Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Yun, si BP Sara. Dili po nalayo ng witchcraft na nga ba? Kay doon na ako niabot na gina sila sa witchcraft sa ilahatuan. Sa ilahang kagustuhan na Ma-impeach ka, ma'am. yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala po witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo ito. Unang-una makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Tsaka kumbaga parang trap talaga kay VP Sara yon.
Hindi talaga yung budget hearing ang pag-uusapan doon. Ang pag-uusapan yung confidential fund na gusto nila, total naman nandoon si BP Sara. No, kaso nga lang talaga, hindi tama lang ginawa ni BP Sara na hindi niya dapat sagutin yan. Kasi budget hearing ang pinunta natin dito. Wala tayong ibang pinunta rito. 'Di ba? Dapat yan ang pag-usapan natin. 'Di ba? Dapat ganun. Kaso talagang gusto talaga nila si BP Sara ang umamin kahit inaamin na ng COA na malinis siya. 'Di ba? Mantakin mo, ang tindi nila, no? COA hindi nila pinaniniwalaan. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake. At ngayon, nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo. At sinabi niya talaga, on record na, let's stick to our plan. Nasa bahay. Klaro yun. Ang sunod nun, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa confidential records, no, sa Commission on Audit, ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, Si Mr. nung Toker, wala bawal na silang yan. maitanong, dahil wala ka namang Bawal yun, Mr. Toka, may dinadial ka. So, makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila Impeachment na puno. articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. Tama. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Kita nyo talaga mga Lods, no, na nakapaternize lahat ng mga tirada, no, at akusasyon, di ba, lalo na ng mga House of Representatives kay VP Inday. Kaya syempre bago natin simulan to, no, nais ko nga pala magbigay ng credits dito kay Mr. Real Talker. Syempre, suportahan din natin yan. Tama naman si Mr. Real Talker. Ito, parang planado naman lahat yan eh. Yung mga nangyayari kay VP Sara. Talagang lahat to, suma total, tanggalin lang siya sa daan. Yun lang naman talaga eh. Yung impeachment na yan, hindi naman para ikulong siya eh. Tanggalin siya sa daan at hindi na makatakbo dahil siya yung pinakamalakas na kalaban. Di ba? So, tamang-tama talaga si VP Inday that it will end up to impeachment. Di ba? Yun naman palagi yung sinasabi niya na bakit may mga hearing-hearing na ganito? Kasi at the end, i-impeach niyo ako. Which is true. Di ba? Doon ako na-amaze kay VP Inday kasi kitang-kita niya ano yung possible na pwedeng mangyari sa pinaggagawa ng mga buwaya na yan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV. At syempre natunghayan din natin kanina si VP Sara at syempre si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.